So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So marami ho ang nagme-message sa akin, 3 or 4 ata na tao yun, kung hindi ako nagkakamali, na sinasabi sa akin na Mima, bakit ka ba naniniwala dyan kay Antonio Trillanes? Ubod yan ng sinungaling. So malamang sa kanyang content doon sa News 5, nagsisinungaling lamang ho yan na bilong ho yung pangalan ni Duterte dito sa binubuong destabilization effort para kay Pangulong PBBM. So tinanong ko, paano nyo naman nasabing nagsisinungaling ang tao? Kasi sinabi nila sa akin, Mima, if you remember, noong 2017 or 2016, I don't think so, hindi ko na matandaan yung araw na yun, na si Trillanes daw ho ang nagbenta ng Spratly Island ng West Philippine Sea doon sa China. So guys, lilinawin ko lang sa inyo hindi ho ako yung content creator na sala sa init, sala sa lamig. Kasi kung saan malakas doon kakampi. Hindi ho ako ganong content creator. So hindi nyo deserve na makarinig ng fake news. Hindi nyo deserve na mabalitaan kayo ng fake news. So ako, as a content creator, ginagawa ko lamang ho yung aking rules. Ginagawa ko lamang ho yung best ko. Guys, lilinawin ko sa inyo, hindi ho totoo yung sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung kanyang haka-haka na imagination na si Trillanes daw ang nagbenta ng Spratly Islands ng West Philippine Sea doon sa China. So ito guys yung balita. Nung 17. Ombudsman Jang's treason espionage case against ex-Pinoy Trillanes. Kailan yan? June 18, 2017. Itong si Antonio Trillanes, kinasuhan no ito ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte nung presidente pa siya. Kasi talagang critics itong si Antonio Trillanes ni Kadigungan. And nung kinasuhan ho ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, itong si Trillanes about sa issue na siya daw yung nagbenta ng West Philippine Sea, nung time na yun madami ang naniwala na si Trillanes nga ang nagbenta ng Spratly Islands. When it turns out na hindi naman totoo. Kasi guys, saan tayo maniniwala? Sa court decision or sa haka-haka lang? Ito guys, court decision yan. Binasura. Junks, ombudsman junks. Diba, binasura ho ang haka-hakang kinaso ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte dito kay Trillanes. So, malinaw naman guys na nung time na yan, medyo may pagkasinungaling din itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At madaming mga DDS talaga ang naniniwala dito kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At kilalado si Trillanes na parang pinakasinungaling na senator sa buong Pilipinas. Yan yung pagkakakilala ng mga DDS member dito kay Trillanes. Kasi guys, ako personally, yung mga sinasabi niya before, nagkakatotoo na ngayon Mamaya, isa-isahin natin yan. So anyway, para ho sa kaalaman ng lahat, hindi ho totoo yung inimbentong kaso-kaso ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte dito kay Antonio Trillanes. Just to be clear, hindi ho totoo. So ngayon, may karapatan naman ho ako na personally maniwala dito kay Antonio Trillanes kasi lahat naman ng sinabi niya noon, nagkakatugma na ngayon So, anyway, ito, panood ko sa inyo. So, sino ako para hindi maniwala? Bigyan natin ng chance. Kasi guys, ako walang word na dilawan, walang word na pulahan, greenan, bluehan, kung about sa pagmamahal sa country, ang pagbabasihan, patriotism. Kasi ako guys, kung matatandaan nyo, di ba, supporters ako ni Pangulong Duterte noon. And nung nakita ko na medyo may mali, di ba, hindi ako nag-atubili na maging kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, nagigets nyo naman ata yung paninindigan ko. Kasi ako, as a content creator, hindi nyo deserve na makinig sa akin, na makarinig ng fake news. So, hindi ako ganun, guys. Ayoko, no one deserves to be fake. Diba, na makarinig ng balitang fake news. So, eto ako, nagpapakatotoo lamang sa inyo. I-bash nyo man ako na naging anti-Duterte ako, I mean, kritiko ako ng Duterte, pero nilalahad ko lang naman sa inyo yung totoo. Although, sa totoong istorya, mas maganda si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaysa dito kay ex-Pinoy. Inaamin ko yun. Pero,
sinasabi ko sa inyo na ang mali ay mali. So, hindi ho ako sumusuporta sa mali. So, anyway, nagkatotoo ho ang sinabi ni Antonio Trillanes na itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at si Gloria Macapagal Arroyo ay talagang maliwanag na sala sa init, sala sa lamig. So anyway, panoodin natin tong video niya. Bagong opposition daw eh. Are we seeing a new opposition developing? Are we seeing a new opposition developing? Dahil mahina nga yung, well, if we're going to go by the election results, mahina nga yung performance in 2022. Ito ba, nakikita ba tayo nagpo-form na panibagong opposition out of the unity team actually? Well, I believe so. No? I believe they realized that mistake early on. Bakit sila nag-unite? Kasi these are, sabihin mo ng two kingdoms eh. Pero isa lang yung trono. So, sige, nagkaroon sila ng alliance for convenience. Pero ngayon, it's now inconvenient for one kingdom. Kaya inevitable na gano'n ang mangyari. Di ba napaka-ganon ng break na yan? It's only a year and a half. And if we're going by your opinion, nag-umpisa siya actually last year pa. Yeah. Eh kasi, sabi ko nga, tingnan nyo sila Duterte, sila GMA. Sana ito ng mga naghahari-hari talaga sila. Yan. O Reyna, no? Kumaga absolute power ang sanay niya. Ngayon, nasaan sila? Nasa fringes. Parang it's a new experience for them. No? Same with Sara Duterte, no? The Vice President. She may assume that as Vice President, she would have a certain amount of power. Kaya nga hinihingi niya yung DND. No? Pero hindi binigay sa kanya. Eh. Ngayon, Oo nga pala guys, hinihingi ho ni Vice President Sara Duterte yung posisyon ng DND pero hindi binigay sa kanya. And naging ano na lamang ho siya, DepEd Secretary. Alam nyo guys, malaki yung magiging impact talaga sa kodita nito kung naging DND Secretary si Vice President Sara Duterte. Kasi guys, kaya niyang impluwensyahan itong mga generals. So may power siya para mandatuhin itong mga generals ukol dito sa kung sakaling bubuuhing destabilization plot para ho kay Pangulong PBBM. Pero anyway, DepEd Secretary siya ngayon. So hindi natuloy yung pagiging DND Secretary niya. DepEd ang binigay sa kanya, trabaho ito. Hindi ka pwede mag-power trip lang dito. So ngayon, itong mga to, sanay sila ng iba yung paghawak sa poder eh. Kaya ito na ngayon. Yan yung mga motives. Where do you think this is headed? Itong nangyayari between Speaker Romualdez, Sara Duterte, GMA, and sama natin si Pangulong Bongbong. Well, ano to? Kumaga, inevitable na magkakaroon to ng head-on collision, and one party will either be obliterated or weakened significantly. Siyempre, malaking edge yung nakaupo sila kasi na yung in power, no? Yes. Which we are seeing now. So, yun nga yung nare-realize ni Duterte. Kasi si Duterte, pag tinignan niyo yung karir niya, he never went up against the incumbent. No? Kahit sinong presidente sa national, kakabit siya doon para may protection siya sa Davao. This is going to be the first time na he's going against the sitting administration. Kaya, kita nyo, konting pormahan pala, umatras na agad. Kasi he knows the power of the incumbent administration. O, diba? So, si Duterte ho, ay, kumbaga sa slang word, sa maliit na sabi, short term, sala sa init, sala sa lamig. Kasi lahat ho ng mga nauupong administrasyon, kumakampi siya para meron siyang protection dito sa Davao. Pero ngayon, hindi siya nakalusot. Anyway, so madami nagsasabi, diba, na sinungaling ho itong si Antonio Trillanes. Alam nyo guys, ito isa sa mga sinasabi nilang sinungaling daw si Antonio Trillanes na ngayon, yung kanyang pagsisinungaling noon, kung sa tingin nila noon sinungaling, ngayon nagkakatotoo ho. So, di ba nung 2018, sinabi nilang sinungaling si Trillanes dahil dito. Trillanes calls for probe on Duterte's bank account. Ngayon guys, naglabas ba si Duterte ng kanyang SALN? Wala.
Never ever siyang naglabas ng kanyang salin. So, sinungaling siya nung time na yan. Pero ngayon, nagkakatotoo ang kanyang sinasabi. 'Di ba? And then, ito pa. Trillanes to Duterte. Nobody stopping you from sending Philippine ship to Scarborough Shoal. So ngayon, nung si PBBM na, yung nag-send ng warship doon sa Scarborough, may umawat ba sa kanya? Ha? May umawat sa kanya? Wala. Ito lang yung ginawa ng China. China drives away Philippine Navy gunboat near in Scarborough Shoal. So, hindi para sa akin, guys, nagiging sinungaling lang si Trillanes dahil sa binubuong mindset ni Duterte sa mga kulto niyang DDS na itong si Trillanes sinungaling to, huwag kayo maniniwala. Pero ngayon, guys, lahat ng mga sinabi ni Trillanes nagkakatotoo. Ito din, yung sinabi niya na si Duterte ay sala sa init, sala sa lamig. Kasi kung saan malakas, doon kumakampi. Remember, noong 1987, kinuha siya bilang OIC ng Davao ni Cory Aquino. And after that, umalis siya nung pagkatapos ng term ni Cory Aquino, and nung nalaman niya na malakas na yung anak ni Cory Aquino na si sino yun? Si Pinoy. Ito, sabi niya 2000 Duterte credits Cory Aquino for his political career. 2009 yan sinabi. So, itong si Digong talaga, mautak to sa politika. Sala sa init, sala sa lamig. 'Di ba? So, ngayon, mayroon akong karapatan na kahit papaano maniwala dito kay Antonio Trillanes kasi lahat naman ng kanyang mga accusation noon na hindi pinaniniwalaan, ngayon nagkakatotoo. So, saludo pa din ako dito kay Antonio Trillanes, and kinasuhan nga to ni Duterte dati. Yan. Duterte critics arrested as darkness and evil prevail in the Philippines. So, kinasuhan ni Duterte itong si Trillanes dahil nga sa pagkikriticize niya sa drug war campaign ni Duterte. And totoo naman, guys, ngayon naggalit na galit si Duterte sa mga critics. 'Di ba? So, lahat ng mga sinabi ni Trillanes noong 2017, 18 na yan, na nung panahon na yun parang sinungaling siya, ngayon nagkatotoo. Kahit si GMA ganun din naman. 'Di ba, sala sa init, sala sa lamig. Ginawa niya na 'yan kay Erap, 'di ba? So anyway, yun lamang guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. Tagbabalik para sa ating panibagong video.